Rakuro Hizutomi ang pangalan ng isang trash gamer hunter. Ang istorya ni Rakuro ay ang kwento sa hinaharap kung saan ang mga larong may lumang klase ng display ay tinatawag na retro game dahil mas kilala na ang VR games. Ang mga lumang video games na ito ay tinatawag na trash games, dahil sa dami ng issue gaya na lamang ng glitch. Ngunit ano kaya ang naghihintay kay Rakuro sa oras na matagpuan na niya ang larong Shangri-La Frontier? Si Rakuro na mahilig sa mga trash games ay nagtatalon sa tuwa sa kanyang higaan, sapagkat nagawa niyang maipanalo ang laro sa Fairia Chronicle Online. Isa din itong trash game na mayroon siyang pangalan na Sanraku. Matapos niyang magsaya ay ibinalik na niya sa lagayan ang CD nito at nag-isip ng susunod na lalaruin. Naghahanda sa pagpasok sa eskwela, kinuha ni Rakuro ang pagkain sa mesa. Dumiretso naman na siya sa kanyang paaralan. May isang dalaga na kanyang kamag-aral ang naghihintay sa kanya, ngunit biglang sumabay ang kanyang kaibigan kung kaya hindi na ito nakalapit pa. Ang dalaga na ito ay si Ray, isa ding trash gamer. Matapos ang oras ng klase, itong si Ray ay nagtungo sa isang gaming shop, napansin agad ng may-ari ng tindahan na tila ba may hinahanap siya. Kung kaya agad na sinabi nito na wala doon si Rakuro. Inialuksakan niya ng babae ang video game na nilalaro ni Rakuro. Habang nag-uusap ang dalawang babae, biglang pumasok sa tindahan si Rakuro. At nawala naman si Ray sa harap ng may-ari. Nagtago siya sa likod ng shelf at nakinig sa mga kwento ni Rakuro. Si Rakuro yung tropa mo na magkikwento na lang with action pa. Parang batang paslit na nabigyan ng candy ang itsura ni Rakuro habang ibinibida ang kwento kung paano niya natapos ng ganong kadali ang laro na Fairia Chronicle sa may-ari. At dahil tapos niya na ang video game na iyon ay nagrekomenda ang may-ari ng isang panibagong laro. At ito ang Shangri-La Frontier. Namangha at napaisip si Rakuro sa larong ito. Hindi na siya nagdalawang isip pa na maiuwi ito upang masubukan. Kung kaya kahit pagdating sa kanyang kwarto sa bahay ay iniisip niya pa din ang larong ito. Sa sobrang interesado niya ay nag-research pa siya tungkol dito. Matapos intindihin ang tungkol sa laro, agad na niya itong sinalpak sa kanyang computer. Sinimulan na ni Rakuro na buuin ang kanyang karakter. Manghang-mangha ang ating bida sa mga elements na mayroon sa laro habang binubuo niya ang kanyang karakter. Sa huli nabuo niya ang kanyang karakter na mayroong ulo ng ibon at katawang tao at pinangalanan niya ito ng kanyang usual na in-game name Sanraku. Nagsimula na siyang pasukin ang mundo ng Shangri-La Frontier. Parang isang ignorante sinubukan ni Rakuro na tumakbo at umakyat sa puno. Amazed na amazed siya sa mundo na ito, dahil sa lawak at ganda. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay nang may lumabas na isang kalaban. Agad niya naman itong tinalo na nagpa-level up din sa kanya, at kinolekta niya din ang weapon nito. May sumugod sa kanya na isa pang kalaban at may kakaibang lakas at bilis ito. Nahirapan man siya na labanan ito ay sa huli nagawa niya pa din itong matalo na nagpa-level up sa kanya from level 2 to level 4. Ini-enjoy niya ang moment at inisip kung paano niya ganong kabilis na lang natalo ang dalawang kalaban. At na-realize niya na maboboring siya kung wala siyang mai-encounter na bug at issue sa trash game na ito. Pero kahit ganon na pagdesisyonan ni Rakuro na i-explore ang laro upang makakolekta ng mga items, at kanyang mapalakas ang kanyang karakter na si Sanraku. Si Ray ay pumasok na din sa Shangri-La Frontier at agad niyang hinanap si Rakuro. Ang kanyang karakter ay isang robot na mala-transformer ang ganap at may pangalan na Cyber Zero. Tinanggal na ni Ray ang kanyang VR dahil hindi niya makita si Rakuro at miss na niya ito. Nakipagbakbakan na agad si Rakuro sa isang boss monster sa level niya. Isang higanteng ahas na mala-dragon at may angking abilidad ang hinarap niya. Nilabanan niya ito sa buo ng kanyang makakaya. Ngunit nasira ang kanyang gamit na armas, kung kaya naglabas siya ng panibago. Sa pag-atake ni Rakuro, umatake naman ang kalaban gamit ang Venom Poison. Inisip niyang mabuti kung papaano ito matatalo, at nang ma-realize niya ang tactic na dapat gawin ay agad siyang sumugod. Nang magawa na niyang masugatan ang boss ay nagulat siya nang mag-ilang sugat nito. Determinado si Rakuro na talunin ang kalaban kung kaya ginamit niya ang kanyang sandata at buong lakas upang matalo ito.
Sobra ang kanyang tuwa nang makitang nag-level up siya at nagkaroon ng item mula sa boss na nakalaban. Masayang nag-mesmerize si Rakuro sa kanyang kwarto. Para sa kanya ay napakaganda ng simula ng experience niya sa larong ito. Masaya siya na mayroong siyang nakilalang iba pang karakter sa loob ng game na tumulong sa kanya. Iniisip niya ang labis na kasiyahan na nararamdaman niya at alam niyang mas ma-enjoy niya ang game na ito. Sa panibagong araw sa loob ng Shangri-La game, ang karakter ni Rakuro ay nagpunta sa isang shop. Bumili siya ng masusuot at mangilin-ngilin na mga item. Sinabi sa kanya ng tao sa shop na pwede nitong i-upgrade ang weapon na bibilhin niya, basta't dalhin niya lang ang mga kinakailangan na item sa shop. Kung kaya dali-dali na nagpunta si Rakuro sa lugar kung saan niya makukuha ang mga item na kailangan. Hindi naging madali para kay Rakuro ang pagkuha ng item. May lumabas na palaka sa eksena. Naisip niya na ang balat nito ay magagamit niya sa paggawa ng armor, kung kaya dinali niya na agad ito. Nang makuha ang mga kailangan ay agad siyang bumalik sa shop upang mapagawa ang weapon na gusto niya. Sa kabilang banda, ang karakter ni Rei ay easy-easy lang na tinalo ang boss ng level na hirap si Rakuro na talunin. Inisip ni Rei na kailangan niya din mag-explore upang mahanap si Rakuro sa larong iyon. Kung kaya nagpatuloy din siya sa paglibot. Si Rakuro naman ay nakipaglaban sa gitna ng dilim. Ginamit niya ang kanyang bagong-bago na sandata. Biglang dumami ang kalaban niya. Sa una ay naisipan niyang tumakbo, ngunit inalala niya kung bakit siya naroroon sa laro na iyon. Kung kaya gamit ang bago niyang sandata na mayroong mataas na damage points ay pinaslang niya ang lahat ng kalaban na sabay-sabay umatake sa kanya. Nakasalubong ni Rei sa loob ng game ang dalawang karakter na tumulong kay Rakuro. Sinigurado niya mula sa mga ito na Sanrako ang pangalan ng karakter na sinasabi ng mga ito. Tinuro naman ng dalawa kung saang lugar nagpunta si Rakuro. Mabilis naman siyang umalis upang magpunta sa lugar na iyon. Lumabas sa screen ni Rakuro na ang kaharap ay isang unique monster. Inatake siya ng halimaw na ito na agad niyang sinalag. Nagpatuloy ang pag-atake sa kanya ng rare monster, ngunit nilabanan niya din ito. Matinding bakbakan ang naganap sa pagitan ni Rakuro at ng rare na halimaw. Nandyan ang aatake ang halimaw at sasalagin niya ito at siya naman ang aatake. Labis siyang nahirapan na makipaglaban dito dahil may kapangyarihan ito na maglaho, halos masira na din ang kanyang weapon. Nagkaroon siya ng pagkakataon na tamaan ang mata nito. Ngunit ang kalaban ay umungol ng pagkalakas-lakas at hindi makagalaw si Rakuro. Sa huli na realize niya na talo na siya ng kalaban at iniwanan pa siya nito ng curse mark. Labis-labis ang inis ni Rakuro nang magising at mabasa ang notification tungkol sa curse mark na iniwan sa kanya ng kanyang nakalaban na rare monster. Para siyang baldado dahil sa curse mark na ito, hindi siya pwedeng gumamit ng weapon sa party ng katawan kung nasaan ang mga marka. Halos mabaliw-baliw siya kung paano niya aayusin ang kanyang ability and skill stat. At na-realize niya kung gaano katindi ang problema niya ngayon. Habang nasa malalim na pag-iisip, may nalaglag sa ulo ni Rakuro na isang rabbit. Tila ba tinatawag siya ng rabbit na ito, at agad naman niyang sinundan at hinabol. Naghabulan ang dalawa sa eskinita, hanggang sa marating nila ang isang dead end at may lumabas na pinto. Ang pinto na ito ay isang invitation mula sa isang karakter. Nagdadalawang isip man ay pinasok pa din ni Rakuro ang pintuan na papunta sa ibang dimension. Namangha siya sa lugar na puno ng rabbit, kahit saan siya lumingon ay may rabbit. At nilapitan siya ng rabbit na hinahabol niya at masayang sinabi sa kanya ang tungkol sa lugar na ito. Tuwang-tuwa at masayang-masaya ang rabbit na sinama siya na umakyat sa isang bahay. Namangha si Rakuro sa exterior nito. Ang bahay na ito ay pagmamay-ari ng player na nag-invite sa kanya. Gulat na gulat si Rakuro nang makita ng itsura ng karakter na nag-invite sa kanya at nakaramdam siya ng takot. Sa sumunod na kabanata, sa game shop sinisilip-silip ni Rei ang mga aisle. Tinanong siya ng may-ari kung hindi niya pa ba nakikita si Rakuro sa Shangri-La. Pinalakas ng babae ang loob ni Rei na makikita niya din si Rakuro sa game. Samantala, si Rakuro ay busy na pinag-aaralan sa kanyang iPad ang tungkol sa karakter na nag-invite sa kanya.
maging ang tungkol sa iba't ibang klase ng monster na nakaharap niya sa loob ng game. Kinausap si Rakuro ng karakter na nag-invite sa kanya, at na-realize niya na isang training quest ang inaalok nito sa kanya. Ang weird na karakter ay lumapit kay Rakuro at kinabahan siya, ngunit mas na-weirduhan siya dito nang tumawa ito at inakbayan siya. May inihagis itong collar at kusang kumabit sa leeg ni Rakuro. Sinabi ng karakter na hindi ito matatanggal unless allow niya ito, at nainis si Rakuro lalo na nang malaman niya na kalahati na lang ng XP ang matatanggap niya dahil dito. Nag-isip si Rakuro at nag-search tungkol sa karakter na ito, kung kaya nalaman niya na siya palang ang nakadiscovery sa karakter na ito. Sa kabila ng pagkabigla at pagkainis sa kakaibang pangyayari, sinubukan naman ni Rakuro na laruin muli ang isa pang trash game. Ito ay ang laro na talagang paborito niya sa lahat at pinaadikan. Nakipaglaban siya sa isang karakter dito, at cool na cool siyang umilag. At nang makakuha ng pagkakataon ay siya naman ang umatake. Napakatindi ng bilis ng pag-atake sa isa't isa ng dalawang player. Ngunit napabagsak siya ng kalaban at isang napakalaking Yulus ang lumabas sa screen. Matapos ng laban ay nakipagkwentuhan siya sa player, kinwento niya dito ang tungkol sa Shangri-La. Nagbalik ang ating bida sa Shangri-La, pakiramdam niya ay may kakaiba sa kanyang katawan matapos lumabas sa pintuan ng portal pabalik sa town base. Kausap niya ang kuneho, at sinabi ang kanyang mga plano dito na sinang-ayunan naman ito. Nakipag-party game sa kanya ang kuneho, at nakita niya na mas mataas pa ang stats nito kaysa sa ability and skills niya. Tinanong ni Rakuro ang rabbit tungkol sa kanyang curse mark. Napansin naman nila na may pasugod sa kanila na isang tupa, ngunit agad itong umatras at tumakbo pabalik nang makita ang curse mark nito. Dahil sa pangyayari na iyon ay nasagot na ang tanong ni Rakuro. Hinabol niya ang tupa at pinatay dahil alam niyang mas mahina ito kesa sa kanya at may item siyang makokolekta mula dito. Magkasama si Rakuro at ang rabbit, nagpunta sila sa location ng mud boss. Nagulat sila nang makita ito, dahil malaki ito na itsurang pati. Agad silang sinugod nito na naiwasan naman ni Rakuro, inilabas niya ang kanyang sandata at naghanda sa panibagong pag-atake ng kalaban. Nasalag niya ang pag-atake nito, ngunit hindi niya na alam kung paano pa siya iiwas sa sumunod na atake nito dahil cooldown pa ang sidestep niya. Kung kaya ginamit ng rabbit ang kanyang kapangyarihan at inatake ang boss. Sumampa si Rakuro sa ibabaw ng mud boss, naghanda sila ng rabbit at sabay silang umatake laban dito. Sa pagtutulungan akala nila ay natalo na nila ito. Inihagis ng kalaban si Rakuro sa ere at nag-abang upang atakihin si Rakuro. Pinilit naman ng kuneho na maabutan si Rakuro bago pa ito bumagsak at nagcast ito ng teleport spell. At imbis na sa putik ay sa ibabaw ng mud boss sila bumagsak na naging atake nila kung kaya natalo nila ang mud boss, at nag-level up muli si Rakuro. Habang naglalakad ang dalawa, ay kumain si Rakuro ng herbal upang madagdagan ang kanyang HP. Nag-uusap silang dalawa sa susunod na plano na gagawin nila. Nag-transform naman ang rabbit sa isang dalagang babae, at nakaramdam ng kilig si Rakuro sa karakter. Sinabi ng kuneho na 5 minuto lang ang kayang itagal ng kanyang transformation. Nagpunta ang dalawa sa isang panibagong scenario town. May 2 guard silang nakausap dito. Kinausap ito ng kuneho na nag-transform muli bilang dalaga. Nagpapaawa ito at gumawa ng exaggerated na kwento sa mga guard dahil kini-question ng mga ito ang kanyang curse mark, at pagiging half-naked person. Dahil sa kaoian ng kuneho pati ang mga dumadaan ay napapatingin sa kanila. Ngunit nang papasok na sana sila, may isang babae ang pumigil sa kanya. Nakilala siya ng babae dahil sa post online ng picture nilang dalawa ng rabbit. Ang nag-post nito ay ang 2 babae na nakyutan sa rabbit. Ngunit naging laman siya ng usapan ng ibang mga player, tungkol sa marka niya at kung paano niya nakuha ang rabbit. Habang kinukulit siya ng babae ay may isa pang babae na biglang sumugod sa kanila at mataas na ang level nito. Ang babae na sumugod sa kanila ay isa ding player sa isang trash game na nilalaro ni Rakuro. Kung kaya nakilala niya ito, napaisip dahil level 99 na ito at may skull symbol. Naglaban ang dalawa,
Alam ni Rakuro na wala siyang panama dito. Kung kaya sinalag niya ang atake nito. Sinabi ng isang karakter na si Pencil ang babae ay isang giant killer. Sa isip-isip ni Rakuro giant killer pero ang bilis na matay doon sa isang gay. Parang baliw na tumawa si Pencil at si Rakuro sabay ang sugod sa isa't isa. Patuloy na naglaban ang dalawa na parang walang katapusan. Ang isang babae naman na makulat ay inis na pinapanood sila maglaban. At napansin nito na balisa ang kuneho. Matindi ang gulat ng babae nang magbalik ang kuneho sa kanyang totoong anyo. Habang si Rakuro nang mapatalsik niya ang kalaban ay mabilis na tumakbo kasama ang kuneho. Ang babaeng makulit naman ay hinarap si Pencil upang makatakas ang dalawa. Malapit na sana si Rakuro at ang kuneho sa gate ng town ngunit lumabas ang mga alipo race ni Pencil. Inatake sila ng mga tauhan na ito, iniisip mabuti ni Rakuro kung papaano siya makakalaban dito. Habang ang dalawang babae naman ay naglaban, natalo ang makulit na babae kay Pencil kahit pagaano kalakas ang kapangyarihan nito. Di malaman ni Rakuro kung paano lalabanan ang sabay-sabay na kalaban na sumusugod. At parang superstar naman na dumating ang karakter ni Ray at tinapos ang isang kalaban. Finally, natagpuan na ni Ray si Rakuro. Salamat sa post ng mga makukulit na nakyutan sa Rabbit dahil nalaman ang lokasyon nito. Kung kaya nang makita niya na napapalibutan ito ng madaming kalaban ay nagmamadali siyang tulungan ito. At sa wakas sa tagal ng paghahanap dito ay magiging magkasama na sila na makipaglaban sa mga susunod na yugto.